Ryan T goes deep! Hello mga ka-Gen P! Hi Gen P's and we are recording! We are recording, we are live. Thank you sa aming Gen P team. Camera 1, 2, 3. 1, 2, 3, sound check 1. Hi Gen P's ulit. Kung nasan man kayo, nakikinig kayo dito sa ating Generation Pagod Podcast. Alam mo, Mari, sobrang maulan ngayon. It is. Ang lamig sa labas. Mag-ingat kayo kung nasan man kayo. Stay put, stay healthy. Stay put! May masabi because we continue to put the P in therapy. Baka sa susunod yung P in therapy natin, theraput. Theraput. Grabe guys, ngayong nagre-record kami ni Rai, it is a morning. It is a morning. It is a rainy morning. It is a rainy. At ang pag-uusapan natin ay ungkata ng past. Ungkata ng past. Yes. Sabi nga ni Madam Tony, ungkata ng ng past. Kasi like ang phone-in question for today, Marius, kung may time machine ka, anong panahon ang babalikan mo at bakit? Wow. Ooh. Parang maayos ka ngayon. Handa ka ba sa tanong na to? Bombo si Erika. May guest pa ngayon, naman kami mamaya, no? Oo. Kailangan maganda yung mga light lang yung isasagot ko. Correct. Light lang din. Hindi natin masisigurado kung kaya mo i-light to. Pero ang ganda ng question kung may time machine ka, anong panahon ang babalikan mo at bakit? Very interesting yes. kasi nung sinabi mo siya, naisip ko, bukod sa timeline ko, gusto ko bang masilip yung timeline ng kunwari ng lola ko. Ay, ang ganda no. Yung ganon, yung like, yeah. Kasi yung lola ko lagi niya nachichika yung panahon ng hapon, ganyan. Gusto ko bang makita yon? Ito ay ano lang out of curiosity, hindi dahil, hindi, syempre ayaw nating mabalik yung ganong panahon. Pero, correct. Again, kung may time machine, magiging interesado ba akong sumilip sa ganong buhay ng nauna sa akin? Mga ganon yung naiisip ko right now. Ako feeling ko kasi like bilang nauso yung MCI, like Maria Clara at Ibarra. Yun pala yung MCI. Ate Barbie, kilala mo rin si Barbie, Akala ko diba? ano yung MCI. Sabi, no, si MCI. Sabi ko pa, Pa-Marvel bagong Universe. technology ba to? Pero like kasi ibabalik siya sa afternoon prime eh. So parang ako like nung pinapanood ko rin siya, sobrang naging fan ako nung show na yun. Kasi like yun nga, si Barbie kasi from the present, nilipad siya dun sa past. Grabe, alam na. Miss Annette Gozon? Wow! Miss Annette, baka naman, naipromo. Wow! Ipasok mo kami. Tapos sa show, pinasok pa. Parang bagay ka maging producer. Or bagay akong nandun sa panahon ng hapon. Wow! Panahon ba ng hapon? Pero ako like, for me ang ganda nung sinabi mo na yun. Kasi ako like honestly, gusto ko nga siyang makita. Pero gusto ko siyang ma-experience. Pero like feeling ko hindi ko kaya yung talagang first hand. Yung parang gusto ko silip like, lang. Anong parang nangyari? silip lang. Or para kung alam mo yung kaluluwa lang na, ganito pala yung nangyari dito. Ganito. Yung parang, gusto ko kasi like ako, nung high school ba siya call? Elementary high school, one of my favorite subjects talaga, history. Pinanlaban pa ako dyan sa mga makabayan na yun, blah, blah, blah. So at that time, sobrang grabe yung pag-aral namin sa history na iniintindi talaga kung paano nangyari yung present natin. What happened in the past that helped us shape the present. So importante yan. So parang ako like, parang ano kayo nangyari? Ano yung mga desisyon na kailangan gawin para maging ganito tayo ngayon? So it's a yes for me. It's a yes for me. Ikaw like, dun sa sinabi mong tanong, like, would you want na ma-experience or mapuntahan yung past? Like to that extent, hindi yung timeline natin. Feeling ko interesting kung halimbawa lang naman mga ka-GNP, ito ay nag-uusap lang naman kami ni Ryan, hindi naman namin sinabing andyan na yung time machine, ano? Correct. Pero kung halimbawang posible, parang gusto ko ngang masilip yung panahon kunwari nung lola ko. Kasi ako ay lola's girl din. So gusto ko rin masilip like, paano kaya si mama nung wala pa ako, yung wala pa siyang anak, 'di ba? Parang ang interesting makita kasi ang daming chika ng lola ko kung paano siya lumaki. Kinukwento niya kung paano nila na-survive, paano nila na-survive ang araw-araw. Kinukwento niya na kaya siya tumigil mag-aral. I think parang nasa grade 1, grade 2 lang yung lola ko na you would think parang, ganoon pero nataguyod niya kami, umabot kami ng ganito.
anong ginawa nung lola ko para umabot kami sa ganito. Tapos kinukwento niya, lagi siyang nagtitinda ng ganito, nagkakalakal ng ganito. Tapos nung nililigawan siya ng lolo ko, Uy. talagang ganda lang daw ang mayroon siya. Yung mga ganon. So parang it would also take you to a different na kultura ng mga ligawan Correct, noon, correct, 'di ba? yes. Na talagang ilaw sa gabing madilim. Ginaganon ba siya ng lolo ko? Ganon. 'Di ba? So, very interesting. Tsaka, ayun nga, na-mention mo na malaking factor kasi kung ano naman yung nangyayari sa past, kung ano yung nangyayari sa present, Yes, 'di ba? yes. So, gusto ko rin masilip talaga. Ano ba yung mga nangyayari noon? Ano ba yung mga kinailangan i-unlearn ng Yes. Pilipino? Or meron pa ba tayong kailangan pa rin i-unlearn sa ngayon na hindi pa rin natin nabago from the past? Mga ganun lang naman. Alam mo, ang ganda nung sinabi mo na parang gusto mo experience yung life ni lola mo. Kasi like kami, mamang yung tawag namin kay lola. Tapos si lola kasi, nung naabutan ko siya, pilay na siya. So, wini-wheelchair na siya. So, parang ako, like, as apo, gusto ko ma-experience na parang, ano kaya yung buhay ni mamang nung nakakalakad pa siya? Parang, how was that in that situation also? And parang ako, like, one thing also na gusto ko ma-experience is kung gaano kapayapa yung buhay at that time na wala tayong cellphone. Walang Alam mo social yun, parang media. walang social media, walang cellphone. Yun yung parang one thing na sobrang na-curious ako. Kasi like, to be honest, Gen P's, at this point, ako like, for me, sa personal experience ko as millennial, ang dami ko ng phone time talaga, screen time. Pag nire-review ko, kasi diba meron dun sa phone na parang meron kang ma-review, ilang hours ka sa screen time. Ilan ang screen time Ang dami mo? talagang like parang 12 hours ata. So, ang dami niya na for me, sobrang nadadamihan ako. So, parang like, I would wanna go back doon sa situation na, alam mo yun, yung parang yung connection mo talaga with people is through natural way. Alam mo yun? So, parang ako like, naku-curious rin ako, paano kaya nangyayari talaga yung buhay before without True. the interconnectivity ng cellphone and then social media? That is so true. Very interesting. Kasi ngayon, di ba, ang dali na sa atin yung kunwari, kahit ngayon sa work Correct, natin, correct. may naka-work tayo, may na-meet tayo, mamaya magka-followan na kayo, mamaya Yes, magkausap na kayo. yes. Pero dati, talagang papahalagahan yung makakausap mo. Correct. Kaya mo siya nakakausap kasi gusto nyo talaga mag-usap. Correct. Parang ganun, di ba? Actually, naiisip ko ngayon, yung tatay ko, tsaka si Mama Be, yung kapatid niya, silang close na magkapatid. Ang parang ano kasi, yung sa tinitirahan namin sa Navotas, sa Robles, dati daw, bago kami nalipat doon, wala pa daw masyado nakatira doon. Tapos kaya sila naging magtutropa. Mga tropa pa rin nila hanggang ngayon kahit nung wala pang social media. Kasi sila yung mga unang nandun. Sila daw yung mga Robles kids, yun yung tawag nila. So nakakatuwang isipin na, grabe, nangyayari yan dati. Ngayon iniisip ko, yung kapitbahay ba ngayon, kunwari tayo, kung may Yes, kapitbahay yes, ba yes. tayo ngayon, kung saan man tayo ngayon, makikita pa ba natin sila 10 years from now, 20 Correct, years from yeah. now? Kasi ibang-iba na yung kultura ngayon kumpara dati na like, feeling ko kung lilipat ka na ng bahay, parang, tatandaan Oo. natin to, masasayang, di ba? Kasi kahit ngayon, Ma-heartbreak oo, kapag Pasko sa amin, ate, marami kasi din talagang pumupunta, dumadayo sa sa bahay nila Mama Be. Yes, Kasi yes. ang luto ng lola ko nga, si Nanay Azon, ay talagang pinupuntahan ng mga Napakasarap friends, talaga, yes. ganon. Tapos magugulat ako pag kunwari, magmano ka dyan, magmano. Pag nakauwi na, kanina po ako ulit nagmano kanina. Ay, hindi, tropa namin yan dati kasi pumunta yan dito sa Robles. Yung mga ganon, so yung mga ganong connections, kine-crave ko din. Siguro yun yung mga kinaiinggitan ko Yes, sa time yes, nila yes. na parang grabe yung connection dati, talagang papahalagahan mo. Pati yung relationship, kung halimbawang may mali, talagang hindi, sige, mag-call outan tayo, pag-usapan natin. Mas Correct. madali, kasi ngayon, mas totoo naman, mas madali mag-cut out ngayon Yes. ng mga relationships. Mas madali ngayong magputol lang. Ayoko na ganito, ganyan, wala nang usap-usap. Pero it's also an interesting time na balikan na paano hinahandle dati ang differences. Mga ganun lang naman, mga napapaisip lang Ang naman ganda, ako. no? Feeling ko marami rin sa Gen P's natin now. Yun ako curious na parang out of their timeline also. Ano yung mga gusto nilang balikan? Ako like, one thing pa na gusto kong balikan is yung relationship ng parents ko. Oh. Parang ako kasi like, sobrang curious ako. Kasi like, hi mommy, feeling ko mapapakinggan niya to. Parang like, kung malalaman kasi ng Gen P's, hindi ko alam kung nabanggit ko na sa previous episode na, very teleserye yung na-build I think na. sa season 1. Sa season 1, Yes. parang very teleserye nga yung na-build na relationship ng parents ko. So parang ako like, naku-curious ako na paano pinaglaban ni mommy to lolo, to papang naman tawag na, to papang yung relationship nila. Kasi nga parang like si mommy as a business owner yung family nila noon,
Tapos, it's giving endless love. Oo, trabahante lang si daddy. Alam mo yung parang eksena ng ganun. Tapos like, ako kasi, ang pinaka curious ako, up until now, especially it's heading to August, pa-anniversary na nila. So parang like, gusto ko rin maintindihan kasi bakit ganun kalalim yung pagmamahal ni mommy kay daddy. Na parang with whatever the situation that happened in their relationship, ano kaya yung paano kaya nag-umpisa yung relasyon nila kung bakit ganito kalalim yung root ng love na meron si mommy towards daddy. Aww. So parang yun yung parang gusto kong maintindihan as anak. Kasi like, feeling ko like, sa kwento kasi ni mommy, loyal siya. Yun yung given fact na. Pero like, ano kaya yung experience sa pinaramdam ng, nai-emo naman ako dito. Parang ako naman yung mawawasak naman. Magre-retouch May tayo. guest tayo. Sa team ni Magre-retouch Angela, tayo. pa-retouch po. Naki-retouch pa. Paki-retouch po kami mamaya Wala po sa kasi mata. kaming baon eh. Oo. Pero like yun nga, parang for me, like, ano kayo na pa-experience na love ni dad kay mommy? Kung bakit ganun kalalim yung love na meron si mommy towards dad. So, I love you, my parents. Wow. Aww. Pero nice yan ate kasi 'di ba? Ngayon na nakakaranas tayo ng alam mo yun, dating, relationships, 'di ba? Mas nagkakaroon tayo ng empathic heart. Nauna ka maglapag. Yung mali pa ate empathic, parang empathetic na ata. Yeah. Nauna ako mag-react. Choose between the two. Tama. Okay, choose among the parentheses. Empathic, Or empathetic. empathetic. Oo. Kung anong babagay, Okay. bala na kayo. Parang mas nagigets natin ngayon yung parents natin Yeah. or relationships in general, 'di ba? Na parang minsan napapaisip ka yung mga kilala natin kunwaring long term tas naghiwalay, minsan napapaisip ka saan kaya along the way nagkamali? Ay, 'Di ba? ganda Tapos ayan nun. kunwari marerelate mo Ganda sa nun. parents mo na umabot din sa may mga anak na sila. So parang mapapaisip ka din minsan na along the way saan kaya nagkamali or saan kaya nag-start na parang ay nag-iiba na. Oo. Kasi meron tayong magiging core memory nung bata tayo na parang yun yung gusto nating i-freeze na moment, correct. 'di ba? Tapos kapag nag-iiba na parang ano kaya nangyari? Ba't hindi na ganun? Ano kaya Yes, nangyari? yes. Bakit yun na yung last na ganun? Alam mo, may question in mind ako na gusto itanong dun sa part na yon. Kasi like, given nga na sabihin na nating very Maria Clara at Ibarra ang mangyayari na makakabalik tayo dun sa part of our lives na yon. Kunyari ikaw, Mare, mapupunta ka dun sa sitwasyon na yon. Would you want to change it? Ooh, that's a Iti-tweak very mo ba yun kung may interesting chance kang i-tweak yun? question. Alam mo, feeling ko, iba-iba din kasi tayo ng sagot and yan ang sitwasyon, 'di ba? Pero siguro sa akin, if it would make our family better, kahit kung medyo maiba yung present ko, iibahin ko. Ganda. Parang natouch ako do. Magula. Nak ako to, nak. Tita Bernie. Feeling ko, Parang babaguhin same ko. kasi tayo ng sagot. Parang like, Oo. ay ang cute naman ito. Feeling ko maraming Gen P's din na makaka-relate dun sa nangyari. Kasi like parang for me, I've experienced yung hindi nga naging maayos. So parang if ever I would be given a chance also, I would wanna experience yung maayos. Ganda. That's it. Ayaw talaga, pinipigilan talaga. Kasi may guest eh. Oo. Sa susunod nga, unahin po natin yung guest. Oo, mauna nga tapos yung tsaka guest para light tayo. Pero totoo yun, Mare, ha? Kasi alam nyo to, mga ka-GNP, especially kung halimbawa may mga pinagdadaanan kayo sa bahay, whether aminin natin or hindi. Kasi meron tayong pagdadaan ng phase na parang in denial ako, hindi ako nasasaktan, matibay ako. And then, adulting will hit you na parang ang kailangan mo lang pala din talaga sa buhay ay mag-heal from your traumas sa childhood mo or sa mga na-experience mo, 'di ba? And marirealize mo talaga na shocks kung halimbawa mabigyan ako ng pagkakataon na ito naman yung napagkukwentuhan na lang, rest in power daddy, no? Halimbawa, kung mas naging good boy ang tatay ko, 'di ba? Kahit kung maiba yung present ko, kung makakabalik ako sa past, tas pwede kong matweak yun, bakit hindi ko gagawin? 'Di ba? Kung magiging better yung relationship nila ni mami, wala na ring masasaktan, hindi na mahihirapan sa pagpapatawaran, iti-take ko yun. Kahit kung maiba yung present ko ngayon, parang ganun. Bakit ko ipagdadamot? Kung halimbawang lahat ay masasaya, mas konti din yung ihihil naming magkakapatid, pagtanda. So, mga ganun lang naman. Pero syempre, ito ay sa akin lang. Di naman to nag-a-apply sa inyo.
Hindi ko alam kung paano kayo sa bahay Correct. nyo. Yun lang naman. Ito ang POV natin. Okay. Yes. Given naman, sige, like, pumunta na tayo sa hindi natin timeline. Sa timeline naman natin. This is now. it. This is it. Iniiwasan ko kanina pa. Napunta na tayo kay Maria Eto na. Clara. Okay. Sa buhay na ni Maria Clara. Okay. Kay Ibarra na tayo. Okay, Ibarra na. Okay. tayo. So dito, like, given na pasok naman sa timeline natin, Okay. meron ka bang parang from your childhood that you'd want na balikan, etc., blah, blah, blah. Alam mo, babalikan ko yung panahon na na may bahay pa kami. Kasi marami akong core memories doon nung may Ito kasi, may pagkatarantado. Buti na lang pwede magmura dito sa Spotify. Ay, sorry po. Feeling ko babalikan ko yung time na may bahay pa kami. Kasi, ang dami talaga na bago nung nilagapak kami, nilagapak talaga. So, nung nilagapak kami, ang dami talagang nagbago. Pati sa nanay at tatay ko, nagkaroon ng mga extra, nagkaroon ng ang dami na bago. And if there's anything na kaya kong i-freeze siguro, if i-freeze ko yung moments na magkakasama pa kami sa isang bahay, sabay-sabay pa kami kumakain. It was a beautiful time na kunwari sabihin ko lang sa gabi na parang gusto ko ng pandesal bukas, gigising ako na may pandesal kasi ganun yung pagmamahal nung tatay ko. Tapos nakafocus pa siya sa amin. Nakafocus lang talaga siya doon. Tinatry na i-keep talaga yung pagiging pamilya. Ramdam na ramdam ko na ako yung bunso. Ramdam na ramdam ko na may mga kuya ako. Alam mo yun, yung parang very complete yung setting na yun. So if there's anything na kaya kong ibalik, and yun yung pinagtatrabahuhan kong mabalik naman sana in the future, na sadly wala na si daddy. Pero yun, yung makakabalik ako na may bahay pa kami, magkakasama kami, pag Pasko, magkakasama kami, kahit kung lumipat kami ng bahay sa mga lola ko, kumpleto kami. Siguro yun yung ibabalik ko. Ganda. Kasi feeling ko dun din talaga ako nabuo. Kahit anong problema man yung sumunod nung nilagapak na kami, nung hinumble kami ng buhay, yun yung pinangahawakan ko. Wala akong blush on nadala! May blush on ba kayo, Ate Che? Pahiram dala ako ng blush on, mami. May guest pa tayo, Ryan ikaw naman. Ikaw naman. Kasi ang nasa utak ko, Mari, light lang talaga. light lang yung sagot ko sa utak ko. Sa mama mo kasi. Pero ako like siguro yung pinaka gusto kong balikan sa timeline is yung nasa Paranaque pa kami. So parang like at that time kasi like big house yun ni Papang. So si Papang kasi in fairness naman sa kanya, like gustong-gusto niya talaga na extended family magkakasama. Like namimiss ko yung mga Paskong ganun yung spirit. Na parang like ang lala talaga. Like parang punong-puno yung bahay ng mga paputok galing Bulacan na parang like alam mo yung parang kami na ata yung nag-host sa MOA ganung level na parang yung mga kapitbahay. This is Pyro. Oo, na parang yung mga kapitbahay naman inaabangan talaga anong oras kayo magpapaputok kasi lalabas Manonood na rin kami. Oo, Oo. alam mo yun parang mga may sinturon ni Judas Gaming pa tayo na talaga namang Ganyan ang atake dati. oo, na parang yung Pasko, yung mga ganong Pasko. Tapos like, lahat talaga ng family members from Mindanao, from ibang bansa, umuwi talaga. Sinasadya nilang umuwi dun sa Parañaque. Kasi like, alam mo, grabe rin yung bilihan ng regalo, yung paghahanda, etc. Sobrang namimiss ko siya. Kasi like, yun yung parang ako, hoping ako na mapa-experience ko naman sa next generation, naman sa mga pamangkin ko, etc. Kasi like, iba talaga yung Paskong Pinoy. Iba yung Paskong Pinoy na, wow! Truly! Na parang yung Paskong Pinoy na gano'n, na alam mo yun, yung parang, doon ako nagpapasalamat kay Papang and Mamang kasi they've always been very generous with how they want to celebrate yung extended family. Kaya like feeling ko like ako like swerte ko kasi like matuturing ko na sobrang close ko talaga yung mga cousins ko, etc. Kasi like grabe yung bond namin. Grabe yung bond namin dun sa bahay na yun. And yun nga parang for me nga, may regret kami up until now na kami extended family na bakit natin binenta yung bahay na yun, etc. Like kasi nung nawala na nga si Papang and Mamang, syempre like part of them, ayaw na nila balikan yung memory na ganon. Na parang like for them, i-let go na natin yung bahay na to para ma-let go na rin yung memory. Kasi like for them, ang sakit balikan. Na naiintindihan ko naman. Pero but at the same time, syempre bata pa ako nung nangyari yun. Pero like pag napag-uusapan namin siya ngayon as extended family, nandun kami sa point na ang sarap din pala balikan kapag healed ka na.
Yun, na parang may mga moments na hindi ko alam kung sino na nakatira doon, pero like sana na-enjoy mo yung Paki-comment kung na-enjoy Genti mo ka. yung mga memories dyan sa Humility Street. Yun yung naaalala ko. Humility Street! Look at me now. I think I'm so humble because of wow! Totoo palang mayaman yung friend ko, no? Ang pangalan ng ano nila, Ay, may ganun ba yun? Tingnan mo yung sa Robles, sa'yo, Humility. Street. Oh. Ni Papa, hindi namin May bayan. letter H pa yun sa Sila Papa umpisa. nga mayaman. Doon yung nakwento kung may mga starfish. Yes! Doon siya. Sana na wala na yung starfish. Shout doon. out to Kasi you, Papaang. Papaang, wherever you are. Paramdam. Wow! Palaglag naman ng starfish. Yun yung parang part of me na nakakamiss na gusto kong balikan sa aking childhood. Thankful din ako sa mga ano natin, sa mga lolo-lola natin. Kasi sa kanila, well, speaking for us lang naman, no? Or for me, medyo same sa papang mo na heavy on family. Correct, heavy on, yeah. kunwari pag Pasko, walang pakialam Oo, dito lahat. oo, Ganun, oo. very ganun. So, ganun din yung kinagisnan kong Pasko and nakakamiss nga. And dati nangyayari yun kasi nga, nandun pa kami dati sa, may bahay kami doon dati, nung bago binenta ni Daddy dahil sa mga kanyang mga naranasan sa Correct. buhay, The di ba? escapades. So, nakakatuwa na may ganun dati. And babalik-balikan ko yun. Tapos, alalang-alala ko pa kahit nung debuhat pa ako noon ni Daddy tsaka ni Mami kapag I think 7 ako or 6 kapag, yung medyo may topak-topak ka pa. Pero dahil ikaw ang only girl, pag binubuhat-buhat ka pa rin para medyo kumalma ka, no? Kahit sabing 7 ka na or 6. Pagdating pa namin doon, ganun pa kami ni Nanay Azon, yung lola namin. Parang isang balde yun na puro coins. Yung mga magpipinsan, yun yung pamasko, gaganon ka. Kung Ay, ano ang ang saya naman, nasalok no? mo. Sa'yo na yun. Oo. Kasi diba yung mga kids, talagang okay na tayo sa barya. Correct, Ang dami na nating mabibili niyan sa sari-sari store. Ganon. So, sa amin, punong-puno yan ng tigpipiso dati nung bata ako. Tas bago na yung mga sobre, ganun-ganun kami. Salok-salok kami. Pero yung pala nakakatipid sila. Kasi syempre, kuwari ako. Bata ako. Ano ba yung Akala masasalok mo ko? ang dami na nun, pero like, Yes. ay, 20 lang yung nasalok mo. Oh, yes. Pero it was an experience. It was a very fun time. Tapos, nagbabasag kami ng baso kapag New Year. Bakit? Kasi pampaswerte daw yun. Kasi diba Hindi si na Lola umabot yun ay sa amin. Chinese. Oo. Tapos, yun yung practice na nagsimula pa daw nung buhay pa si Daddy, si Lolo Celso, yung lolo ko. Tapos, yung mga ganon, parang it sticks to you mga core memories. Actually, kahit sabing yung iba, pag yung matatanda, sinasabi na, hindi nila yun maalala, bata pa sila. You would think, pero ang mga Correct. bata talaga, basta may na-feel sila na something, na either super happy, kahit sabihin, sige, super lungkot, maalala nila Maalala yan. talaga. Kasi kami nga, parang ilang taon na kami, ilang taon yun in the past na nangyari. Tapos naalala namin. Ako meron pa ako isang core memory. Hindi ko alam kung maraming kabataan or maraming millennials na naka-experience. Doon ulit sa Parañaque House. Naiwan kasi kami ng magkakapatid doon. So sa amin kasi magkakapatid, Genpis, 5 kami, isa lang yung babae na totoo. At ako ba to? Oo. May isa lang babae na totoo. I love the memories. So parang nung time na yun, kami pang 1, 2, 3, kaming tatlong Okay. lalaki na tira doon. Nagmindanao yung family, yung the parents and everything. So ano tira sa amin? Si Manang Flo. Si Manang Flo yung parang, alam mo yung parang housekeeper, ganung drama eksena ni Siya yung Manang Flo. mag-aalaga sa inyo. Oo, at mahal Okay. na mahal ko yun si Manang Flo. Alam niyo ba, Gen P? Nagpa-trivia. Baka matanong to sa live. Wow. 18 years old pa lang si Manang Flo, nasa amin na siya. Aww. Hindi siya nag-asawa, hindi siya nagkapamilya. Kami yung tinuring niyang pamilya. Aww. Tapos like 60 years old na siya nung bumalik na siya sa Bohol. So Manang Flo, We love you, Manang We love Flo. you, Manang Flo. So, ang nangyari noon, feeling ko ito sa mga pinsan ko, wag na kayo magtampo, kaming Tres Splashes Kids yung favorite niya. Oo, ganun ang eksena. No? So, kaming Tres Splashes Kids, as Aquino yung pinsan namin, ibang kalaro namin, Aquino Kids. Ang usong-uso nung time na yung extra challenge. Alam mo yun sa GMA7? Sila Paulo. Sila Talaga rin Ethel. naman, kami Yes. naman, yung kuya ko Okay. rin naman, nagpaka-Paolo Bediones. Paolo siya dyan. Bediones, Paolo, okay. host siya. The first challenge, meron pa siya mga setup na bao. Hey! May bao siya. Like, parang kami pagising namin, ano to mga... Pagising mo, nasa TV show ka na. Parang, Okay. ano to nangyayari naman dito. Siyempre, dahil nga stricto yung mga matatanda, Oh, yes. minaximize na wala sila. So lahat talaga from the first part, sala merong, may mga obstacles take! talaga siya. Okay. Di, anong nangyari? Meron kasi doon sa bahay namin, meron siyang parang terrace na parang ginawa nilang, hindi siya kubo, pero like,
parang ginawa rin, yung terrace, ginawa nilang parang bahay-bahayan. Okay, for the challenge. For the challenge. Okay. Tapos meron dong entry point na mapupunta ka sa bubong ng malaking bahay. Tapos meron kasi dong, may binalaan na kami like every time, kasi marami nang nalaglag dong, meron dong parte ng bubong na hindi siya full na, para siyang, anong tawag sa ganon? Basta like yung malambot siya na yero. Alulod? Plastic. Basta parang plastic siya. Hindi siya Oh. yerong-yero. Okay. Sabi nila, etong parting to, wag Wag na wag niyong tatapakan. tatapakan. Okay. Kasi nga, eto naman kuya ko, because this is extra challenge. I'm challenging you. I am extra! Kailangan matalunan namin yung Okay. yerong brittle. Yung ano na yun. Shucks, feeling ko it will not end well. So eto, ano kami, laban kami. So, mga 4 boys, kuya ako, kuya Roy, Nilo. 4 Okay. 4 boys kami. Di, ako naman si lalampa-lampa na noon. Nung time na yun, medyo pa Barbie na. Di ako sama-sama lang kasi nga, di tayo papahalat. Bro tayo dito. Bro. Bro tayo dito. Extra challenge, bro. Okay, bro. Nalagpasan na namin yung mga bao. Okay na yan. Okay. Salad, the challenge, everything. Okay, pasado lahat. Nasa bubong na kami. Shucks, malalaglag pa yung sisi ko. Oh. Abangan mo. Okay. Okay. The eldest, nakalagpas. Na italon. Okay. Italon na yung eldest. Okay. So imagine mo, parang itong twice ng, kung may nanonood ng live, twice po nito yung taas nun na, from bubong to the floor. The second, si Nilo. Nakakatalon. Yes, Nilo. Kuya Roy. Nakakatalon. Yay! Here comes Ryan. Ryan T! Ryan T goes deep. Ate, nasira yung yero. Pero nakakatawa nun. Nakaganon pa ako nung una. As in, Nakakapit ka pa! nagfo-float yung pa ako. Tapos sinisigaw ko si Manang Flo. Manang Manang Flo, Flo, Manang tulong. Flo, Para okay. kailangan niya akong saluhin. Oh, Kasi yes. But Manang Flo, with the age, cannot go fast. It's not for extra It's challenge. not for extra Okay. challenge. Manang Flo, din sa Lorian. Okay, saan ka bumagsak? sa floor. Hey! On the floor. Ito na ba yung Versace Ito on talaga the floor? Si J-Lo na buhay noon, si Bruno Mars on the floor. Grabe, ang sakit noon. Nauna yung puwetan ko noon. Kaya feeling ko like, sa mga nakakilala sa akin, hindi pumababa yung squats ko. Kunyari mga nag-high rocks dyan, sa mga high rocks Na-injury friends. ka pa dun, Na-injury te. talaga ako. Nagka-hip something ako. Pero like, Kaka-extra challenge. dahil nga wala mga matatanda, lahat ng halaman na idikit na sa hips ko, lahat ng pwede, kutsay, everything. Dahil hindi ako pwedeng madala sa ospital, lahat ng mga herbal remedies talaga Alam mo, na ibigay sa akin. it was a fun time. It was a fun time. Yan ang mga amats sa mga bagets dati Hindi ko nung siya walang iPad. makakalimutan. Super. Diba? Pag walang iPad, lahat ng maisip, kahit ikakapahamak ng mga kabataan, basta umalis ang magulang, gagawin niya ng mga bata dati, diba? At alam mo kung ba't love na love namin si Manang Flo? Bakit Sobrang love na love mo? konsentidora. Ah. Sabi niya, inano niya kaming 4. Walang aabot sa mga matatanda sa nangyari. Sagot na sa Manang Flo! Ang ginawa pa niya doon, may si Kuya Rene, yung parang driver nila papang. Rene, kumuha kang pera sa wallet ko. Bumili ka na agad ng yero. Palitan mo yung Pinalitan yung yero! Kaya nung lumaki kami, grabe yung parang utang na loob namin kay Manang Flo lagi. Alam mo, Manang Flo is the DIY queen. Yeah, you have to have a Manang Flo in your Yes. life. Alam mo, nakakatawa balikan yung mga ganitong moments, yung talagang mga katarantaduan ng mga Oo, bata. talaga Tapos rin. talagang ang ako. mga galit ng matatanda talagang anlala kasi Ruro, nga ruro. anong naiisip nyo na gagawa nyo yan, 'di ba? Naalala ko sa amin naman ate. Ano nangyari sa'yo? Dahil ako din ay only girl. Okay. Feeling ko ganun pag only girl ka, kung ano amat sa mga kuya mo, yan ang mangyayari for today's video. Doon sa sa tinitira namin dati, kami, yung double deck pero may slide sa ilalim. Okay. So ako yung doon sa slide. Ikaw sa slide, Oo, okay. pero dahil ang mga material dati guys, magaganda ang mga kalidad, di ba? Correct. Bakal kung bakal, so sobrang bigat, di ba? So naisip ng mga kuya ko, maglaro tayo ng kulong-kulungan. Wow. At si talaga Erica rin. ang nakakulong. Ikaw oh, ang yes. actress ka eh. Yes, actress. Actress. So yung dislide na ganon, tinanggal yung kutsyon ko, Okay, hinahis lahat ng okay. gamit, tapos yung bakal tinayo. Okay. Tapos pinapasok ako dun sa ng double deck, yung kung saan si Dico. Oo. Tapos nasa taas sila kuya. Silang dalawa nandun sa itaas, ako nandun sa baba, tapos nakaharang yung bakal Yung ng bakal, akin. oo. Mga ganyan-ganyan yun.
Tapos sabi, umakting ka dyan na naggagaganon ka, help, help, help. Eh syempre, bata ka, di mo alam na pwede bumagsak yon. Tapos sila daw yung mga inmates sa taas. Mga ganon ang atake ng Kuya at Diko ko diyan sa taas sila. Kompleto ang casting. Oo, tapos may baka tapos sila Meet Your Garden. Wow. So ako naman, kunwari, FOMO daw ako na like, hindi wala akong ka-close dito sa kulungan. Ganyan-ganyan ako ate, oh. Pag ganun ko, syempre bumibigat, nalaglag yung bakal. Sobrang lakas ngayon ng dagundong. Nagpanik ang mga kapatid ko. Alam mo unang ginawa, kaysa humingi ng tulong at nagpapanik kami, inilak ang pinto. Hindi daw makakapasok ang nanay ko. So syempre naririnig ko ni nanay ko, ano yan? Erwin! Tisoy! Ayaw! Ganon. Tapos ako, syempre pag bata ka nagpapanik ka, umiiyak ka na yan. So ngayon umiiyak na ako. Ako yung OA na bunso only girl pa, nagpapanik. Tapos ako pa yung may kasalanan. So hindi ko pinepeptalk ako, huwag kang umiyak, lagot tayo. Sinabi na huwag kang umiyak. Ginaganon-ganon ako ng kapatid ko. Tapos may nagagaganyan na sa pinto yung nanay ko. Pagpasok niya, bang! Nagkalat ang mga bakal, kutsyon, pati yung mga stuffed toy ko na hindi ko alam ba't pinupukol na ng mga kapatid ko nung umiiyak ako. Okay. Tapos ang nanay ko galit na galit, nagwala. Ano linyahan? Pinalayas kami. Lumayas kayo! Gumanon yung nanay ko. Sasakit niya sa ulo. Pero yun naman ay mga ganun kasi talaga mga ang mga grabe ang pagalit dati. Pero pag ganun, pag sinasabihan kaming lumayas, ibig sabihin pupunta kami sa mama ni mami, sa lola ko. Yes. Ay, ano pa ako? Yan ako ng backpack ko. Talaga kayo. Alam mo ano binahang ko sa backpack ko? Barbie. Kasi sabi ko, baka mabore kasi ako. Tapos yung mga kuya ko, tara na, ganun kasi, hindi, pakit ka pa dyan. Tapos umiiyak-iyak sila. Tapos ano kami, hindi maya, syempre siguro natatawa yung tatay ko. Eh, yung tatay ko nga mahilig mag-memories. So feeling ko naririnig niya na, kinuwento niya sa mga kumpare niya sa labas na pinapagalitan yung tatlo, parang pinapalayas ata. Paglabas namin ng gate, parang walk of shame. Kasi ang daming, alam mo yung ang daming matatanda na natutuwa sa bata, pero pag bata ka, feeling mo, kinakahiya kami. Pinagtitripan kami. Parang ganon. So haba ako, yung kuya di ko nauuna na pumunta sila kay mama, tapos nagpaluto sila ng pansit canton. Wow. Diba? Parang lucky me kunin niyo yung mga kapatid ko, di ba? Ako talagang habang dala ko yung Barbie lang naman ng laman, talagang parang ang bagal ko maglakad. Emote. Dati pinalayas kami, mami. Ganon. Tapos the next, nung gabi naman pinauwi na kami. Kayo. Nung maayos na, may higaan na ulit, nakapaglinis na. Sorry, mom. Na-reconstruct na po ang double deck. Ganoon ang mga atake dati ng mga bata nung walang iPad. Hindi ko na alam kung na-experience pa to ng mga bagong henerasyon. Yes, pero grabe talaga yung amats ng childhood. Grabe ang amats. Lahat, sobrang bored nyo kasi lahat ng maisip nyo, gagawin nyo na lang eh. True. Para malibang. Correct. Actually, no. Sobra! Naalala ko dati, kasi may sari-sari store kami, di ba? Meron kami yung Yaki. Di ba? Dati yung mga bata parang, hindi kaya ko to, 5 Yaki, 6 na Yaki. Tapos sobrang sakit na ng gilagid mo kasi nga, ang sakit pala pag sobrang dami ng bubble gum, ganun. So yung ate ko, si Ate Jai, yung pinsan ko, pasay, kaya ko to palubohin ng sobrang laki. Wow. Ang Diko ko naman, pasaway, ano siya, di mo kaya yan. Yun pala ang gusto niya, pumutok sa mukha ni Ate Jai. So parang naano niya, di mo kaya. So, kaya to. Pag ganun, no, pagputok, pati sa buhok niya, dumikit. Tapos, yung, alam mo yung hirap na hirap, tapos di siya makahinga. Tapos, kailangan ganunin nung Diko ko yung sa may ilong para lang makahinga siya. Tapos, umiiyak na siya. Tapos, habang umiiyak siya, dikit lang lalo ng dikit, pati sa buhok niya, ganun. Tapos, hindi namin alam kung paano ang gagawin. Yung mga ganun, kapag may mapapaiyak ang pinsan, i-DIY nyo yan eh. Walang makakarating kila mami, kila tita. Hindi na tayo pwede maglaro. Papaliguan ka namin ngayon, mga ganun. Alam mo, nangyari pa sa akin, yung panghuli ng langaw ba yun? Yung sobrang sticky? Oo. Nadikit pa sa akin ng kapatid ko dito. Kaganyan ako ng ano. Tapos natanggal niya yun Ganun kapag takot ka sa magulang mo, magagawa ng paraan. Tapos sabi ng Diko, kapag uwi ni mami, dapat hindi ka mahalata. Tapos parang ako, ganun naman. Kasi hindi na tayo makakapaglaro kapag lagi tayong papatulugin niya ng 7:00. Di para ako naman, hindi ako iyak. Sige. Tinali nila yung buhok ko. Pero may mga dilaw-dilaw dyan. Tapos yung white t-shirt na yon nilagay nila sa marumihan. Tapos pinalitan lang ako. Tapos maya ginagaya na ako ng nanay ko matutulog. Pag ganun niya, sumabit yung kamay niya. Ano yan nasa buhok mo? Tapos parang ako, Tapos parang siya, ano yan? Anong nangyari kanina? Lumataas na agad yung nanay ko pag gano'n. Ano din ng Erica Lucas? Umamin agad.
Kaya nagagalit sa akin yung mga kuya ko. Sinabi sa'yo na wag. Tapos parang ako, si Diego! Ganun ako agad, nag-name drop pa. Tapos yung kapatid ko sa gilid, doon ako ganun, no. Tapos sabi ko, yung panghuli ng langaw, dinikit niya sa buhok ko. Tapos si mami, pumunta sa marumihan. Kaya pala nagpalit ka ng t-shirt. Tapos pagtingin niya, andun pa yung mga dikit-dikit. Tisoy! Tagsisir! Tapos para hindi ko. Kaya ayaw ng kapatid ko sa akin nung bata kami. Kasi talagang napapagalitan siya dahil sa akin. Nakakamiss. Ganyan yung mga bonding. It was a time. Ganyan yung mga bonding natin ng kabataan before. Yes. Meron pa ako meron kaming isang situation. Oh, yes. Alam ko na talaga kung saan papunta ang aking talagang gender nung time na yun. Kasi ito mga kababaihan din naman nung namin. Mahilig sila yung mag-salon-salon. Okay. Oh, sige, sama ako barbershop. Sama lang sa akin. sa... Oh, Barbershop. Okay. Tapos meron din ako isang kuya. Kasama ko rin kasi yun sa Rainbow. Ngayon, Okay. nung time na yun, may mga signs na pala. There will be signs. Signs talaga. pa lang, okay. So siya, imbes sa barbershop ko, doon siya sa salon. So, Ay, nauna na siya sa salon. Okay. Di kami kumot-kumot. Yung sa barbershop talaga, ako. Yung ate ko, doon siya sa salon. Kaya ang excited pa niya, okay, sige, papaayos ako. Yung mga gano'n, Yes. yung para papaayos ako. Nagpaayos siya sa kuya ko. Di kuya ko, bida-bida rin naman. Si braid. Marunong mag-braid si kuya. Na braid niya talaga. Okay. At hindi niya na maalis yung braid. To a point na parang nagkaano-ano na siya. Tapos ito pa Binuhul-buhul lang. meron pa siyang katangahan talagang ginawa. Ikaw man, Kuya Roy, talaga rin naman. Okay. Meron siyang parang yung bubble gum. Yun daw yung pandikit niya. Naalala ko kasi doon. Alam Sabi, mo, wala siyang tali. Like, okay, anin ko yung bubble gum sa dulo. Para- Gagayan. para Di yung di ate ko magulo. naman, ganda ng braid. may bubble gum. Di Hindi niya magugulo. alam talaga na parang, hindi natanggal ate. Alam mo, same thing. Didikit kasi yun. Same thing ang magkakapatid. Meeting tayo. Hindi magsusumbong. Walang magsusumbong. Ganun pa. Siyempre ate ko iyak na naiyak yun. Kasi nga book, crowning glory nyo yun. Oo. Alam mo ginawa. Ginupit namin lahat ng dulo. Halika. Layered ka. Shaggy. Layered ka Shaggy ka ngayon. ngayon. Okay. So hindi ko alam kung na-experience ng generation ngayon It yung was mga a fun kalokohan talaga time. before natin. So ngayon naman masarap balikan yung mga ganun. Alam mo, nakita ko din sa TikTok kahapon Alam lang ko yung mga actually. tissue ko, Favorite ko alam mo, sa TikTok kung hindi ka laging tumatawa, lagi ka maiiyak sa Oo. pagka-miss, 'di ba, sa nostalgia. Lumabas yung mga laruan ng panahon to? natin, yung mga kunwari rating yung toys na nilulook forward namin nung early 2000s. Tas mga nandun, mga text, mga pogs, mga paper doll. Yes. Pati yung kisses, yung lumalaki sa tubig, mga ganun. Basta ang daming atake, tsaka yung tawag sa amin ng flying saucer yung may stick, tas igaganon mo. Oo, tapos meron na, mapupunta sa buta ko na kapitbahay yun, nyo, yeah. tapos wala ka ng laruan. Wala yung mga na. ganon, di ba? Oo. Yung mga times na yun, nakakamiss talaga. Hindi ko, meron pa ba nun ngayon? Hindi yung ko mga talaga text, alam. no? Text, na experience mo text. Oo, ate. At Pogs. ang text kasi, yung kuyat di ko kasi, yan ang Gaganunin mo pa, collection diba? nila. Oo. Tapos ang bilihan yan dati, di ba, yung makakapal. Nakagoma pa. Oo, tapos pwede mo rin ganun, Yes, punit-punitin yes, kung yes. minsan. May mga ganun yung mga kuya ko. Tapos favorite ko dati kapag nag-ano sila ng mga Ghost Fighter. Kasi feeling ko din dati, ang cool ko, alam ko yung Ghost Fighter. Alam mo yun. Kasi yun yung pinapanood ng kuyat di ko. Correct. Tapos meron pa, bukod sa kisses, hindi ko alam, bukod sa mag-alaga tayo ng pets, Oh, hindi yes. ko alam kung nagkaroon ka nito. Meron kasi kami dating nabibili, yung maliit siya, kunyari alligator, na maliit. Pero pag sa tubig na siya, lumalaki siya na lumalaki. Uy, parang pang mayaman yan ah. Hindi, mura lang. Gusto ko makita yung laruan na yan. Kaya kung mura lang yun, kasi Okay. feeling ko may LED pa nga. May pagkadelikado din kasi yung mga laruan yung natin mga mumurahing dati. may LED, kaya ganito Oo. nangyari sa atin. Kasi parang like, bukod sa kisses na lumalaki, yun talaga May yung parang, ganun din. meron, may iba, may dinosaur, may iba, Uy. maliit na lang siya mabibili. Tapos Tapos kailangan mo siyang alagaan din. Bukod sa, yung pang mayaman, Tamagotchi na yun. Tamagotchi, yung pwede mamatay yung alaga. Pwede mamatay na parang, Okay. hala, mahal ng bili ko sa'yo, namatay ka. Oo, Kaya, ang saya di ka naman lang yun. napakain. So, yun yung mga childhood days na gusto Yeah, nating balikan. nakakamiss. Yung tipong kapag nag-brown out, lalabas lang kayo ng bahay, may Correct, friends correct, ka na. correct. Kakatuwa yung mga... Ngayon, minsan, kausap mo na lagi, hindi mo pa sure kung friend mo talaga. Di ba? Ibang-iba yung time ngayon, ate. Alam mo, natuwa ako. Ang dami pa nating question, pero ang nakakatawa dami na napunta, mag-reminisce. no? Oo. I love it. Oh, ito, meron tayong tanong dito. Wow, ready na ba yung tissue mo? Wow. Pwede balik tayo sa laruan. Sa Tamagotchi lang tayo kanina. Ito, may panahon ba na ayaw mo nang balikan?
For sure. For sure. For sure, Mare. yeah. For sure. Ako nga, sobrang clear siya sa mind ko now na parang, ito, ayoko talaga siyang balikan. As in. Baka kasi mamatay ilaw, magparamdam yung tatay ko. Pero, talaga ba siguro dun sa sa ayaw balikan, dalawa. Una siguro yung traumatic part ng childhood naming magkakapatid. Kasi, ito po ay napagkukwentuhan lang naman and alam nyo naman na I love my dad so much. Yes. And I am so proud nakaalis siya sa dark days ng buhay Correct. niya. Pero there was a time na yung nakikita kong tatay ko, hindi siya yun talaga. Nagkaroon ako marami akong na-discover sa buhay na hindi pala siya normal dahil there was a time na grabe yung addiction ng dad ko. So, may time nagigising kami ng madaling araw kasi kaya may trauma ako pag ginigising ako ng walang boses. Pag tinatapik kasi kaming ganyan, sanay ako na pag tinapik kami ng nanay ko, it's either maglalayas kami, tas bugbog sarado na siya. Or pag gumising ako ng madaling araw, kailangan na namin takpan si mami kasi pag tinakpan na namin si mami, tas kami na yung tinamaan, dun magigising yung tatay ko na, ay, eto pala yung realidad. So may ganun yung childhood namin. Na syempre pag bata ka, you would think that's normal until malaman mo na, hindi siya nangyayari sa household nyo. So, very grateful naman kami kay mami na she's very forgiving. Na kahit ganun yung mga nangyari, nung nagpili siya magpatawad, pinatawad niya talaga. And tinry niya talaga yung best niya na hindi kami magkaroon ng galit sa tatay namin. Kahit sabing it's very unfair for her. Inano niya talaga na huwag kayong magkagalit sa tatay niyo kasi hindi siya yun. Pero syempre, dahil maaga kami nag-mature sa mga ganong bagay, nagigets din namin na, pero hindi mo rin deserve yun. Correct, kasi yeah. Kung hindi rin naman nangyayari yung mga bawal mangyari sana, hindi mo rin mararanasan yan. So, it was a very traumatic childhood. Nangyari din yung sinisira yung washing machine sa tabi ko na nagtataka ako kasi ang tingin niya doon tao. Ang tingin niya doon lalaki. Naaagawin daw kami. So, it's very traumatic. Parang lahat ng pwede mong isipin, yung mga nangyayari sa teleserye, yun yung realidad namin dati. Yung mga naririnig mo sa documentaries, yun yung nangyayari sa amin. Tapos, lumaki ako sa akala ko normal yun sa mag-asawa na pag nag-aaway, may masasaksak, may magkaka-black eye, may isusugod sa ospital, may magsasampahan ng kaso. Ganun yung childhood ko. Pero nung nalampasan naman yun, ibang-iba din yung joy. Kasi pag bata ka talagang ang idol mo talaga yung magulang mo, mga kapatid mo, 'di ba? So, kung meron akong babalikan para baguhin, definitely ayun yun. Kung hindi na pwede baguhin, yun yung hindi ko na babalikan. Kung halimbawang totoo yung time machine, baka ilagay ko siya sa isang box or sa kwarto na i-honor kita pero hindi na kita bubuksan ulit. Correct. Parang ganoon. Tapos definitely yung pangalawa, ate ko, tinatry ko ng best ko na very pa rin to. Pinipili ko maiging words. Pero yung hindi ko na babalikan, yung may cancer si daddy. Gets na hindi ko na siya mapapalitan. Gets na hindi ko maiiba yung nangyari sa tatay ko. Pero iba talaga yung sakit ng lumalaban ka pero wala ka na rin talagang ibang mapupuntahan. Iba yung sakit na naglalakad ka sa ospital na nagdadasal ka na sana may mangyari pa. Sana mabago pa. Sana hindi to totoo. Sana nagkamali lang yung doktor. Iba yung pain na may magulang ka na nakikita mo nangihina. Sabi nga nila kapag kung hindi mo pa naranasan yung humingi ka ng milagro sa loob ng ospital, baka hindi mo pa talaga naranasan masaktan. Pero dahil naranasan namin yun, totoo din pala yung parang, tingin nyo masasaktan nyo pa ako? Ito yung ginawa ko. Tingin nyo masasaktan nyo pa ako? Nagdadasal nga ako sa ospital na
mabago yung buhay ng tatay ko. Tingin nyo masasaktan nyo pa ako. Hinalikan ko yung tatay ko sa noo nung namatay siya. Totoo pala yung mga ganun. So yun, definitely, i-honor ko yun kasi yun yung buhay, yun yung nangyari and pinatibay kami nun. Pero hindi ko na siya babalikan ulit. Parang ganun. Aww. Pero ang sarap kasi na part na parang ginagawa natin to. Kasi parang like, ang ganda ng manner na ginawa mo na parang gusto mo siyang i-box. Na parang ino-honor mo siya. Parang like, it's also letting go of that situation. Na parang it has been a part of you pero you're letting go of that. And parang for me, also, I wanna do that to same things na na nangyari sa amin in the past. Kunyari like with me, parang yung mga panahon na ayoko nang balikan is really the bad memories of high school to early college. Kasi like yun nga, parang yung breakup ng parents. And yun rin yung sinasabi ko sa maraming listeners natin na ako POV ko lang to, in deciding na tapusin ang relasyon nyo as a married couple or whatever, sana ma-consider din always yung mga anak, yung mga kasama na tao, etc. Kasi like, may effect talaga siya sa amin. Like, there are days na, kunyari ako like, I wanna be strong. Pero to be honest, meron siyang trauma inflicted to me. And parang sa situation ko, nung high school na nangyari siya sa akin, grabe talaga. Parang yun din yung lagapak kung same with you. Parang yun yung masasabi kong lagapak rin na season namin. Because hindi na rin namin alam para i-maneuver yung buhay nang wala si daddy at that time. And yung mga nakakatanda kong siblings, sila yung parang talagang hindi rin nila alam paano i-handle yung pain. Na may mga ways silang nagawa to us na mas nakababata na for me, naging traumatic. And happy lang ako na when I grew older, dun ko naintindihan na parte na siya ng buhay ko, hindi ko siya makakalimutan pero kailangan kong patawarin yung sitwasyon na yun. Na parang for me, like same with you, ibabox ko siya, i-honor ko siya na naging part siya ng buhay ko. It strengthened me. But at the same time, na-shift ko yung mindset ko na kaya siguro sila yung ganun yung pag-handle because mas masakit sa kanila yung nangyari. Because sila yung simulat sa pool, sila yung naka-experience ng kompletong pamilya. And kaya ko rin siguro ibabalik doon sa gusto nating, kung meron tayo tweak, is yun nga ma-experience ng kompletong pamilya. Because honestly, I really wanna experience the complete family na may mga times na feeling ko sobrang tigas ko na as a person because nga nasanay akong maging matigas in those situations na ang hirap for me umiyak because nga kinailangan kong pumiling hindi umiyak sa mga sitwasyon na yun. And parang before, meron lang isang question sa akin yung tita ko na naaalala ko. Ito yung pinaka-vivid sa memory ko na nagpaiyak talaga sa akin. Na parang high school days ko kasi, Tita Presi, thank you so much. Naiiyak ako sa iyo. Inumpisahan kasi! Oh. Na parang high school days ko, kinailangan kong tumira kay la tita because nga, hindi na alam, 5 kami magkakapatid hindi na alam ni mommy paano i-handle yung 5 children. Na parang, sige para like mas mabawasan yung like ako yung kinuha ni tita, etc. Tapos parang strong ako nun. Season 1 na kwento ko na to na parang I made ways parang para mabuhay ako mismo as a bata na parang like sa school, nagdala ko ng mga pwede ko ibenta, etc. Meron lang siyang isang tanong na parang habang nag-aayos ako nung benta ko for the next day, meron siyang isang tanong nun na imaginein mo, nasa room kami nun, master's bedroom nila, kompletong pamilya sila magkakasama. Nandun si tito, tita, yung dalawa niyang anak. Ang tanong niya nun was, anong nararamdaman mo, Rai, na wala kang daddy? Bigla siyang gumanon. I was never asked ng ganong tanong na parang wala nga ever nagtanong sa akin noon na parang anong feeling na wala nga akong daddy. Tapos parang doon ako talaga umiyak. Tapos naiyak ako because habang nagtatanong siya, katabi niya yung asawa niya, si Tito. So parang ako at that time, ang nasabi ko lang was, sobrang grateful ako sa iyo, tita, sa inyo, tita, sa Aquino family, to be honest. But naiinggit ako because parang there are days na, of course, para akong kumbaga sa relasyon, para kang third wheel na movie night, masasama nila ako because nga kasama nila ako. But at the same time, maglalaro sa utak ko nung kabataan ko na paano kaya kung kompleto kaming pamilya? Kung kami naka-experience ng ganito. So,
yun, ako parang kung may ayaw akong balikan, yun yung parang siguro the breakup ng parents na parang if I would be given a chance also na may i-tweak talaga sa life naming family, yun yung sana ma-experience ko yung kompletong pamilya. Tapusin na nga natin. Guys, mag-CR lang kami ni Ryan. Roller coaster Tapos balik tayo sa next Angela, hindi ko alam kung maayos pa yung mukha namin. Ika-cancel na po muna yung guesting for today's video, no? Tapusin na natin yung episode na to with this last question. Kaya ito, medyo gusto ko yung roller coaster tayo. Hindi. Ganun na ata talaga ang buhay ng trentahin. LED to ng laro. LED? Seryoso yung mga LED na laruan. So ito, anong gusto mong makita sa future? So, sagutin muna natin. Kasi nga, ito ay time machine. Actually, napag-usapan namin to ni Rai, pero dito na namin sagutin. Personally ba muna gusto mong makasilip sa future, yes or no? Yes. Talaga? Yes. Ako parang mas gusto, kung may time machine, mas gusto kong balikan yung mga nakaraan. Oo. Kesa makasilip ako sa mangyayari sa future. Kasi, ako lang naman to. Parang ayokong... Kung halimbawang may makita ako doon, biglang maiiba kung paano ma-affect ako. Yung present. Oo, pati kung paano ako sa mga tao, ika-calculate ko na lahat. So, ayun. Mas gusto kong balikan yung past kesa sumilip sa future. Okay, ako naman, like, ilang beses na ito natanong sa akin, honestly, na parang gusto ko ba sumilip sa future. Same with you, I've heard a lot of different answers na nag-no sila, etc. Ako, honestly, gusto ko talaga sumilip sa future. Kasi parang for me, gusto ko makita na kung gaano kasaya si Ryan in the future. Kasi ako, lagi kasi ako optimistic na parang, yun nga, like, naniniwala ako sa everything happens for a reason. Parang, I just wanna see kung gaano ka galak or gaano kalaki yung ngiti ni Ryan in the future. And parang to be honest, like, with me dating around, may kasama na parang magpapagod pa ba ako sa present kung ano ba, single ka pa rin ba dyan sa future? Hindi na lang, mag-enjoy na lang ako sa buhay kung wala pa rin. Yung mga ganun buhay. Mga silip lang. Kasi like for lang. me, medyo ano din kasi ako, parang minsan kunyari with astrology etc. Nagbabasa-basa ako about certain things na pwedeng mangyari sa akin in the future. Kamusta ang nababasa mo naman so okay far? siya in the future, pero to be honest, yun yung gusto ko sa sarili. Feeling ko like it's how you handle also what's given to you. Kasi like for me, kahit alam ko na yung potential na mangyari in the future through, hindi ko alam kung believer yung maraming tao dito ng mga tarot or millennium cards, etc. Parang there was a year na parang ginawa ko siya. Tapos like, nabigay na sa akin yung possible lang na mangyari sa akin. Ang ganda because na-appease niya yung, kasi like may tendency kasi ako na maging very mental. Na parang I'm all in my head, etc. So parang na-appease ako dun sa part na, okay, ito yung potential na mangyari sa akin. Pero like, in fairness to me, hindi ako very dependent to it. Parang nagfo-flow pa rin ako with the present. Parang like, di ko naman kasi sure kung mangyayari nga talaga siya or whatever. Mas guide lang. Oo, parang like guide lang talaga siya. Kung di siya mangyari, kunyari may nasabi na hindi nangyari at a certain year, okay, hindi nangyari. Ganun lang ako. Parang like, gusto ko lang siguro, may tendency ako to overthink So parang to appease lang that part of my mind siguro, gusto kong masilip yung future. Sabi nga ni Manay Zenaida Zeba, ito ay gabay lamang. Diba? Yes. Alam mo, nung sinabi mo yan, yung silip sa future, definitely ayoko pa rin tignan yun sa akin. I'd like to leave it at that. Pero, naisip ko din bigla, kung halimbawang kailangan sumilip sa future, baka ang silipin ko is para kay Direk. Ay, okay. Parang may emotional naman ako bigla. Hindi ko ililink tong episode na to kay Direk. Gusto ko lang silipin na nagawa niya ba yung mga gusto niya sa buhay. Naiyak ako. Kasi lagi siya nakasuporta lang sa akin sa lahat ng gusto ko. So, sure ako na may ganun ako sa sarili ko. Ay, kahit ano magagawa ko kasi siya yung taong kasama ko. So, gusto ko din ma-sure na kung magkakaroon man ako ng time machine and kailangan kong sumilip, sisilipin ko yung kanya kung nagagawa niya ba yung gusto niya. Para kung halimbawang doon sa future na yun, hindi. Ako nagagawa ng paraan na magawa niya yung gusto niya. Yun lang naman. Tapos na po, bye! Pero ang ganda. We love you, Direk. Ano ba We love naman you, tong Direk. episode na to? Namimiss ako to Direk Nagbukas talaga siya ng emosyon, tuloy-tuloy. Talagang tago. Talaga. Baka pag in-intro ko mamaya yung guest, umiiyak ako. Ito kasi, Angela. Nasilip ko kasi future mo.
Magta-top rate yung album. Wow! Ang galing! Ano ba Galing na naman? talaga. Panahon na eh. Wow! Sana ma-upload po ito bago yung guesting para magets nila, no? Pero guys, maraming salamat, Jen Peace, for listening. And I know for sure, roller coaster na habang nagpupunas ka dyan, roller coaster na yung nararamdaman nyo talaga, Jen Peace. And kami rin, kami ni Ekang mismo, gusto rin namin marinig ano yung mga gusto nyo balikan in the past. Anong thoughts nyo if you wanna see your future. Kasi ako mismo, gusto kong sisilipin ko na lang rin yung future ni Ekang. Kung Alam, ayaw mo, magsilipan na ako lang na. tayo. Ayaw mo, ako na. Magsilipan na lang tayo. Te, wag mo na to gawin. Nakita ko yung mangyayari sa'yo. Sinasabi Hindi ko. yan, hindi. Eto. Pero yun again, thank you so much, Jen Peace, for listening. It's been another roller coaster episode. Kasama kami. Ang sarap, no? Very therapeutic talaga ang ating episode. Pero wag niyong kakalimutan to follow us on all our social media pages. That is at Generation Pagod on Facebook, IG, and TikTok. And of course, Yes. And i-follow nyo na rin kami, please. Correct. Para naman masaya tayong lahat tayo ay work. Opo, that's at Erica Lucas on everything para sa akin. and that's at Ryan T on everything also. Thank you so much, Jen Peace. This has been Ryan again. And Erica! And we'll continue to put the P in Therapy! Bye-bye ka, Jen P! Pack it up. Singkit na tuloy tayo. Kaya nga, chinita na naman ako, te.